Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 12, 2025, Huwebes, at ngayon ay dakilang kapistahan o kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari, o sa Ingles ay Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 6, verses 1 to 4 and verse 8. Noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan, ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon: Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako: Narito po ako. Ako ang isugon niyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong mga Pilipino. Happy Independence Day. Ngayon po ay June 12, na ating ginugunita ang ating araw ng kalayaan. Bagamat sa ating pong liturhiya sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ito po ay patungkol sa kapistahan ni Kristo na ating Panginoong Hesukristo bilang dakila at walang hanggang pari. Ito po ay ipinagdiriwang tuwing Huwebes, anumang matapat na petsa, tuwing Huwebes pagkaraan ng linggo ng Pentecostes. Dahil nga kung susundan natin yung kwento, siya'y umakyat sa langit, bumaba ang Espiritu Santo, at ngayon ay si Kristo ay pinararangalan na doon sa luklukan ng kanyang Ama. At ito rin ay nakabase nga doon sa mababasa natin sa Salmo 110 na inahalin tulad at ipinahayag dito na katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan o walang hanggan. Kaya ito ang nagpapatunay ng pangako ng Diyos na magiging magpakailanman ang paghahari ng kanyang anak, gayon din ang kanyang walang hanggang paghahain para sa katubusan ng sangkatauhan. Kung kaya, marahil yung iba po nagtatanong, tinatanong tayo, lalo na yung mga hindi Katoliko, na bakit tayo paulit-ulit na nagdiriwang ng banal na misa, dahil ito rin ay patunay ng kanyang walang hanggang pag-aalay ng kanyang sarili, paghahandog ng kanyang sarili para sa ating pong kapakanan at kaligtasan, dahil ang tao ay paulit-ulit din na nagkakamali dulot ng kanyang pagiging mahina o ng kanyang mga limitasyon. Ang tao ay patuloy na nagkakasala, at ang kailangan natin ay ang magliligtas naman sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Kaya ang inaalay ay siya rin ang nag-aalay. Kaya ngayon ay pinasasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang walang hanggang saserdote o pari na patuloy na gumaganap at ginagawa ang kanyang gawain bilang tanda ng pagmamahal niya sa atin. Kaya sa araw na ito, kung paano pinararangalan natin si Kristo bilang dakilang at walang hanggang pari, atin din na patuloy na ipagdasal ang mga lider ng ating pong pamahalaan. Siyempre, kasama na rin ang mga lider ng simbahan na sila ay talagang matuto sa halimbawa ng kababaang loob ng Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay dakilang hari na, pero
siya ang nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. At ganoon dinawa, no, ang lahat ng mga inaatasan, maging pinuno, maging hari, maging leader, na matutunan talaga ang tunay na kahulugan ng pagbibigay ng sarili. At yan ay makukuha lamang natin sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, maligayang araw ng kalayaan sa ating pong lahat.